ang nire-reflect ng mga habits mo, kesyo small man yan or big habits is, nire-reflect niyan ay ang self-control mo. So, kung meron ka mga bad habits, ibig sabihin, di mo kayang kontrolin yung sarili mo. So, yung mga bad habits mo, nasa sayo na yan. Pwede mo yan palitan ng mga good habits. Kasi yung mga good habits is, yan yung magre-reflect ng kakayahan mo na kontrolin yung sarili mo. So, kumari, nag-iossi ka dati, palitan mo yan ng mga good habit, di ba? Kung ano man makakabuti sa'yo, kumari, magbasa ka, kunwari, umiinom ka, 'di ba? Or nanonood ng mga Netflix, yung mga walang kwentang distractions, 'di ba? Palitan mo 'yan ng pagbabasa, pag-exercise, training, lakad-lakad, or spend ng time sa nature, or makapag-usap ka sa ibang tao. So, yung mga bad habits mo is pwede mo 'yan palitan ng mga good, yung makakabuti sa'yo. Meaning, yung may return na benefit. So, kunwari, na pag-socialize ka, syempre, marunong ka na makihalubilo sa mga tao na magbibigay sa'yo ng advantage para kumita ka rin ng pera, di ba? At the end of the day, dun pa rin talaga yung babagsak, di ba? Yung mga habits mo. Siyempre, pag inayos mo rin yung tulog mo, nagbabasa-basa ka, kumakain ka ng unprocessed food, siyempre, healthy ka. Ang resulta niyan, healthy ka. So, yung habits na yan is nagre-reflect yan ng self-control mo. So, para in the future, kung wari yumaman ka, kaya mong kontrolin yung sarili mo at ma-maintain mo yung success mo. Kasi kung paano mo nakuha yung success is i-maintain mo yan. Siyempre, kung wala kang control sa sarili mo, hindi mo ma-maintain yung mga habits mo. So, kung wari, naging successful ka na, ang mangyayari niyan, kung puro bad habits ka, ang mangyayari niyan is, hindi mo siya ma-maintain, di ba? Mag-overspend ka, di ba? Tapos yung lifestyle mo tataas, 'di ba? Wala namang masama doon, yun nga lang, 'di ba? Um ang effect lang kasi noon is parang hindi mo nakokontrol yung finances mo, 'di ba? Tsaka pansinin mo 'yan, 'di ba yung mga nananalo sa loto, hindi rin nila na-maintain kasi nga wala silang pundasyon, meaning yung mga habits na nagpa-success sa kanila. Kasi biglaan yun, biglaan yung loto, 'di ba? Paano kung puro hindi pa siya ready? Puro bad habit siya dati, nag-iossi, umiinom, tapos sabay overspending. Ganun yung mangyayari, 'di ba? Mabilis din maubos yung kayamanan niya. Ganun yung usually nangyayari, yung mga biglang yaman. Kasi walang pundasyon. Ibig sabihin yung kakayahan na kontrolin yung sarili. So basically, sa habits pa rin yan babagsak. So yung mga small steps na ginagawa mo para sa sarili mo, yung mga good habits is may tulong pa rin yan sa'yo para sa self-control mo, para kung maging successful ka, which is magiging successful ka talaga dahil nga good habits, di ba? Is kaya mong kontrolin sarili mo at ma-maintain mo yung success na yun. So paano kung gusto mo ng ganitong video, mag-follow ka lang. Peace.